Ang pagtatrabaho bilang crew sa isang fast food chain ay hindi madali, lalo na kapag marami ang customers. Mula sa walang tigil na pila, sunod-sunod na orders, hanggang sa pagod na halos hindi mo na maramdaman ng katawan mo. Yan ang araw-araw na realidad ng isang crew. Pero paano kung sa gitna ng pagod at routine na iyon, may maranasan kang hindi kayang ipaliwanag ng pagod o imahinasyon? Sa kwento ito, isang crew ang magbabahagi ng karanasan niya sa isang closing shift na hindi niya makakalimutan. Isang gabi na nagsimula sa normal na trabaho, pero nagtapos sa isang bagay na hanggang ngayon ay bumababag pa rin sa kanya. Ito ang kwento ni Ivan. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Ivan. Ipinadala ko po ang liham na ito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapalagay sa nangyari sa akin noong nagtatrabaho pa ako bilang crew sa isang fast food branch dito sa amin. Hindi ko na po babanggitin kung anong pangalan ng kumpanya, pero sigurado akong may mga makaka-relate sa sistema ng trabaho, lalo na sa closing shift. Night shift po ako noon, kadalasan 4 PM hanggang alas 12 ng gabi. Pero may mga pagkakataon na inaabot kami ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw, lalo na kapag kulang sa tao o may kailangang habulin sa inventory. Sanay na po ako sa pagod, sa amoy ng mantika, sa ingay ng kitchen, pero hindi po ako handa sa kung ano ang mararanasan ko. Nagsimula ang lahat noong isang linggo na sunod-sunod akong na-assign sa closing. 4 lang kami noon, ako, isang cashier, isang manager at isang crew sa kitchen. Normal lang ang takbo ng gabi hanggang sa bandang alas 11, nagsara na kami ng pinto at naglinis. Habang nagmumop ako malapit sa dining area, napansin ko sa salamin ng pinto na may aninong parang dumaan sa likod ko. Akala ko yung cashier lang, pero nang lumingon ako, wala naman. Biniliwala ko na lang, iniisip ko baka pagod lang ako. Kinabukasan, ganun ulit ang eksena, pero mas malinaw na. Habang nag-aayos ako ng mga tray, narinig ko ang tunog ng pintong salamin, yung parang may pumasok. Automatic kasi ang pinto namin, bumubukas kapag may lalapit. Napatingin ako agad, pero sarado pa rin. Walang tao sa labas, tahimik ang paligid. May narinig ka ba? Tanong ko sa kasama ko. Umiling lang siya. Wala naman. Doon na ako kinabahan. Pangatlong gabi, doon na talaga nagsimula ang hindi ko maipaliwanag. Bandang alas 12, tapos na ang karamihan ng trabaho. Ako na lang ang naiwan sa dining area para maglinis habang nasa kitchen ang dalawa at nasa office ang manager. Habang pinupunasan ko ang isang mesa, napansin ko sa dulo ng paningin ko, may nakaupong tao sa pinakasulok na mesa. Napatigil ako. Sigurado akong wala ng customer. Ako mismo yung nag-check ng pinto. Sarado iyon, nakalak pa. Dahan-dahan akong lumingon. May isang lalaki. Naka-uniforme din siya ng crew. Nakaharap siya sa mesa pero nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok niya. Luma ang itsura lang suot niya, parang ibang design, hindi katulad ng sa amin. "Sir," tawag ko, medyo nanginginig ang boses. Walang sagot. Lumapit ako ng konti pero bigla siyang nawala. As in, parang naglaho. Napatakbo ako papunta sa kitchen. Tinanong ko sila kung may pumasok ba. "Wala," sagot nila. "Ikaw lang ang nasa labas." Hindi ko na sinabi agad ang nakita ko. Natakot ako baka magtatawanan lang ako. Pero hindi doon natapos. Sumunod na gabi, nag-volunteer ako na magstay sa may counter para iwasan ang dining area. Pero kahit doon, hindi ako nakaligtas. Habang binibilang ko ang resibo, may narinig akong mahinang boses. "Bakit mo ako pinauwi?" Napatingin ako sa paligid. Walang tao. Hindi pa tapos ang shift ko. Parang galing sa likod ng counter. Unti-unti akong lumingon. At doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa likod ko, yung parehong lalaki. Mas malinaw na ngayon ang itsura niya. Maputla ang balat, parang walang dugo. Basang-basa ang uniforme niya ng mantika at may bahid ng dugo sa may dibdib. Ang mata niya,
Diretso lang sa akin pero parang walang buhay. Napaatras ako. Hindi pa ako tapos. Ulit niya. Bigla siyang ngumiti at doon ko nakita yung mga ngipin niya ay nangingitim, parang nabulok. Napamura ako at napasigaw. Narinig ako ng manager at agad silang lumabas. Pagdating nila, wala na ulit. Kinabukasan, hindi na ako pumasok, pero bumalik ako kinagabihan para kausapin ng manager. Doon ko nalaman ang isang bagay na matagal na pala nilang tinatago. May dating crew doon, lalaki, na namatay habang naka-duty. Closing shift din. Ayon sa kwento, napagalitan daw siya ng supervisor dahil sa mali sa inventory. Pinauwi siya kahit hindi pa tapos ang trabaho niya. Galit na galit daw siya. Kinabukasan, natagpuan na lang siya sa storage room. Patay. Hindi malinaw kung ano ang nangyari. May nagsasabing inatake siya sa puso, may nagsasabing aksidente. Pero may ilan na nakikita raw siyang umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi pa ako tapos." Simula noon, may mga crew na nakakarinig ng kakaibang tunog tuwing closing. May nakikita ng anino pero bihira lang daw na nagpapakita ng buo. Hanggang sa ako ang naka-experience. Hindi na ako bumalik sa trabaho. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa branch na iyon, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa loob. Kahit maliwanag, kahit maraming tao. At minsan, kapag napapadaan ako sa gabi, parang nakikita ko siya sa loob. Nakaupo sa sulok, naghihintay. Kasi para sa kanya, hindi pa tapos ang shift niya. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ay hindi niyo maranasan ang naranasan ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang mga mata niya at ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Paano kung hindi lang siya ang naiwan doon?